medyo bumaba ang investment. Alam naman natin yun, ano? Tayo kulelat sa investment ngayon, kulelat din tayo sa tourism, no? So, hindi na-address yung mga pumapasok sa job market. So, pati yung mga investors abroad, di naniniwala matatapos natin kagad yan. Panahon po ngayon ng Pasko pero iba yata ang update na hatid sa atin ng PSA. Joblessness rate, sir, ano pong tingin nyo dyan? Well, actually, year to year, tumaas naman yung employment. Ano? Kaya lang, masyadong maraming taon to makapasok sa job market, mga 800,000 to 1 million. It just showed that in the month of October, maraming hindi na-address. Ano? At spread, kung titignan mo yung mga regions, yung Calabarzon, for instance, parang dyan nag-down, ano, yung employment. Pero sa Soksajet, tumas pa. So, ibig sabihin, apektado ito nung mga issues, yung international issues like yung Calabarzon kasi nandiyan yung PESA. Ibig sabihin, yung mga kumpanyang mga nandyan, hindi nagdadagdag ng trabaho or hindi nag-expand kasi ang mga investors kulang, ano? Medyo bumaba ang investment. Alam naman natin yun, ano? Tayo kulelat sa investment ngayon, kulelat din tayo sa tourism, no? So, hindi na-address yung mga pumapasok sa job market. Hindi kagaya sa Soksajet, tumaas talaga yung employment. At sa Davao, nakakagulat, pati yung underemployment bumagsak. Ano? So, hindi, mga areas na apektado na medyo tumataas, siyempre, kasama na rin yung weather, no? Yung maraming bagyo, yung mga naapektuhan sa agricultural sector, merong mga apektuhan doon sa ibang sector like mining, ano, yan bagsak ang mga employment dyan. But hopefully, kung pumapasok na talaga yung Christmas season, pagpasok na November, pagpasok na yung mga retail ano, na medyo humina, mag-i-employ na naman ang mga temporary, yung seasonal workers, yung mga malls, for instance, ano, dahil sa Christmas season. Baka magbago ng konti yan. Opo, sabi po ni National Statistician Dr. Claire Dennis Mapa, marami po ang naghahanap ng trabaho pero wala pong mahanap na oportunidad sa Pilipinas. Bate po sa datos ng PSA, Sir Serge, nasa 51.16 million na po ang labor force ngayon. Mula po yan sa 50.12 million last year. So nadagdag mahigit 1 milyon na mga job seeker. At ang natagpuan lang po nila na trabaho, Sir Serge, mahigit sa 463,000 lamang. Bilanggit po ninyo ang salik ng kulelat sa investment. Does it have a connection, sir, sa mga polisiya ng kasalukuyang gobyerno? Napag-iiwanan tayo despite the effort of the government to attract investment. Sabi nga namin nung araw, noong mga 2023, yung sa Philippine Chamber of Commerce, marami pupunta sa amin na investors, naghahanap ng parte, mga 2-3 beses sa isang linggo. Ngayon halos zero. Yung mga kausap namin na mag-i-invest, medyo hold pa sila. So in short talaga medyo mabigat ang tingin nila sa atin ngayon. Hindi tayo naumpisahan dyan ito nung una. Ang issue lang sa atin ay yung mga red tapes na tapos yung mga policy changes. Ngayon, napasukan pa nung mga anomalies, ano? Siyempre, yung tapos palawak pa yung investigation. Sabi nga namin, ang pinag-umpisahan dyan, yung budget ng 2025, no? Na dapat yan address nila, kung ano-ano pa tinitignan, pinalalawak pa siya. No? Pati yung mga investors abroad, di naniniwala matatapos natin kagad yan. Sabi nga ni Confucius, if you chase 2 rabbits, most probably you will lose both of them. So, yun ang sinasabi namin. Mag-focus lang sila dito sa mga anomalies at
para yung kumpiyansa ng mga investors bumalik. Opo, lalo pa may mga ambassador na ngayon, Sir Serge, na nagpapahiwatig nga na yung kanilang mga investment na sana ipapasok sa Pilipinas atrasado dahil po sa mga nangyaring korupsyon. How about, sir, yung Chinese investments on infra at iba pang mga Chinese big companies? Ito yung mga investor na hinahabol sa ibang bansa, pero sa atin, Sir Serge, napagbibintangan po mga espiya at kalaban ng gobyerno. Noong 2023, most of the ones who come here are Chinese investors, na hat sila maglagay rito. Yun halos nawala. As a matter of fact, meron pa mga investment ng mga Chinese dito na umaalis at medyo hindi sila despite, kasi iba yung sinasabi ng gobyerno, iba naman yung ginagawa natin, yung mga estudyante lang, in-attract yan from naubos lahat yan, tinawag nating spy lahat, tapos yung mga Chinese investors, may mga problema, pag nagka-problema pala Chinese, may mawala ng bisikleta pagka Chinese involved, makatakot sa media, pagka hindi Chinese, wala problema. So yun ang talagang sayang. Yung mga ini-invest ng Chinese sa ASEAN, yun ang mga talagang lumilipad. Tayo na iiwanan. Opo, sir, balik po tayo sa Pilipinas. Kasi yung mga kababayan natin sa mga probinsya, pag naghahanap po sila ng trabaho, talagang Metro Manila ang kanilang tumbok, Sir Serge. Yung po bang mindset na ganon ay epektibo pa rin ngayon o may marami ng mga syudad o rehiyon sa Pilipinas ang mas viable na makakuha doon ng trabaho ang ating mga kababayan? Alam mo, isang issue na pinag-uusapan ngayon, yung sweldo, Meron pinopropose sila niyan na ang dapat na sweldo pare-pareho sa minimum wage all over the country. Yan, hindi lang nakikita yan. One of the reasons why we have bago-bago na yan, because to be able to attract investment sa outside of the urban areas. Yan ang isang rason yan. Kasi kung ikaw mag-i-invest, siyempre mag-i-invest ka doon sa syudad na marami, nandun yung market mo, nandun yung ano mo. Pero kung wala ka advantage pumunta sa probinsya, dito nagpupuntahan. Siyempre, nandito yung trabaho. Dito naghahanap ng trabaho yung mga workers. Marami naman sa workers natin, bigyan mo ng trabaho sa probinsya, diba? Hindi aalis doon kahit mababa ang sweldo. Yun ang isang rason. Kaya nagpupuntahan dito, walang available na trabaho. Agriculture lang available mostly sa mga probinsya. Walang mga industry, walang manufacturing. Isa pa sa issue, sir, yung skills gap. Bilang nasa hanay po ng mga nagbibigay trabaho, anong nakikita nyo dito, sir, na solusyon? Talaga training ang kailangan dyan. Train tayo ng training. Wala namang available trabaho at for, Tsaka yung mga mismatch, iba yung mga pinapasok, mga educational system natin, iba yung focus, iba yung hinahanap na Pero ngayon, mostly nag-uusap naman na ang employers, tsaka yung mga workers, tsaka ang gobyerno, ang DOLE, at inaano natin na ma-address yung So matter of fact, every week now merong mga job fair sa mga malls na courtesy ng SM, for instance, pinagagamit nila yon. So iba-ibang area nagkakaroon ng mga job market para humanap trabaho. Yan yun yung jobs project na nagtutulungan ang mga employers at ang mga iba-ibang organisasyon. Sir, issue na po ba sa inyo yung artificial intelligence, AI, para po sa mga employer? Malaking issue yan. Ngayon, ang problema, parang masyad natin ini-emphasize, mabagal tayo . Dito mo naman yung jeepney lang natin, hindi natin mapalitan . Hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit natin.
sige, yung isang issue, maraming maapektuhan, kailangan paghandaan at kailangan makakredit ng mga jobs.